Section 109, as it is presented by the NIRC, medyo magulo siyang tignan. Kasi from letter A, agricultural yung pinag-uusapan, B, still agricultural, C, wala nang kinalaman sa agriculture. Also D, walang kinalaman sa agriculture. E, F, G, and then pagdating sa F, babalik siya sa agriculture. Then may magabanggit siya about educational institutions, medical institutions. Yan. Parang wala siyang story to tell. Hindi siya nagbabanggit ng isang komprehensibong istorya. Labo-labo, kumbaga. Pinaghalo-halo lahat. So ang technique ko dito, o ang diskarte ko dito para matulungan yung mga estudyante is to discuss each item, the items as I interpret to belong to each other. Siyempre hindi naman talaga binabanggit ng batas na ito yung magkakasama dapat. Pero ako, meron akong nakukuhang connection sa kanila. I think A, B, and F, they are connected to each other. Kasi lahat sila merong patungkol sa agrikultura. So ganun yung ginagawa kong diskarte. So anyway, we will start with section 109. Letter A, B, at saka F. So itong tatlong to, lahat sila merong patungkol sa agriculture, agricultural products and services sa letter F. So sa letter A, sabi niya, sale or importation of agricultural and marine food products in their original state. So discuss natin in detail. So naka-highlight, for some reason, naka-highlight yung isa sa mga pinaka-importanting bagay sa letter A. Kasi yung iba, pag naiisip nila yung agricultural and marine products, automatic parang lahat na lang ng agricultural product, lahat na lang ng marine products would be exempt from value-added tax because of this provision. Hindi ganun. So for example, cotton. Cotton, we can consider cotton as agricultural product. We can also consider corals as marine products. Seashells as marine products. You can consider bamboo poles as agricultural products. Hindi dahil may kinalaman sa agrikultura o sa pagtatanim, hindi dahil may kinalaman sa marine o sa karagatan, ay automatic na papasok sa exemption. Dahil ang tinutukoy sa letter A ng section 109 ay yun lamang ng mga intended for human consumption, food products. So dapat siya ay nakakain ng tao. Sabihin mo, sir, kumakain ako ng cotton. Ikaw lang yun. No? Bahala ka mag-claim ng exemption para sa sarili mo. Sir, kumakain ako ng bamboo. Ano po ako sa past life ko? Panda ako dati. Kaya kumakain ako ng bamboo. Again, if you want to avail the VAT exemption, gusto mong i-claim na yan ay food product, bahala ka. No? You apply for a ruling sa BIR for you to be exempt from value-added tax kasi nga ang claim mo ay kumakain ka ng damo, kumakain ka ng bamboo, at kumakain ka ng corals. Yan. These items, although they may be considered as agricultural or marine products, they are not food products. They are not fit for human consumption. So they cannot be considered as VAT exempt in accordance with Section 109, letter A of the tax code. So again, it's agricultural and marine food product. So meron tayo ditong mga example. May baka, yan, nakapila sila, baka, manok, baboy, kambing, tupa, sheep, lamb, yan. Turkey, ano tong isa? Pato ba yan? Hindi ko alam. Yan. Isda, crabs, tas mga prutas at gulay. Yung mga yan, apple, although wala naman yatang apple sa Pilipinas. Pero kung magbebenta ka, covered pa rin. Ubas, mais, yan. Mga example. Kalabasa. Okay. So, yan naman mga nakakain yan. Sabihin mo, ay sir, di ako kumakain ng isda. Okay, edi wag kang kumain ng isda. It's not fit for consumption. Ikaw lang yon. Ikaw lang hindi kumakain ng isda. So kung ang claim mo ay hindi nakakain ng isda, then batable ka. Yan. Bahala ka sa buhay mo. Okay. Importante din dito na provision sa letter A ay yung nasa bandang dulo, in their original state. So ibig sabihin,
hindi siya in their process state. Yun yung opposite niya, yun yung kabaliktaran ng original state, process state. So, ibig sabihin, if we will sell these agricultural and marine food products as they are seen in nature, yun talaga yung original state. So, pag binenta mo ng buhay, ang baka, ang manok, ang baboy, ang kambing, for human consumption then obviously it will be covered by the exemption because obviously you are selling the product in its original state. Ganun din yung mga halaman, for example, magbebenta ka ng patatas, yan. Yung patatas binenta mo may mga lupa-lupa pa, no? Minsan ganun pag bibili ka ng patatas sa palengke. May mga lupa pang nakabalot doon sa patatas. Sabi, pabili po 1 kilong patatas may mga lupa-lupa pa. Inuwi mo yung 1 kilo na patatas, hinugasan mo yung lupa. After mo hugasan yung lupa at yung putik, kalahating kilo na lang yung patatas mo. Puro lupa lang pala yung binili mo. Real estate pala yung pinagbilihan mo. Real estate company pala, hindi pala siya patatas, nagbebenta ng patatas. Anyway, so yun yung point ng original state. So if how they are seen in nature, binenta mo din, obviously it will be covered by the exemption. Pero sa contemplation ng batas natin, hindi siya limited doon sa how is it seen in nature. Pwede na if, no, sabi ng regulations natin, if the product, the agricultural and marine food products has undergone the simple process of preparation and preservation, considered pa rin siya as in its original state. So, ibig sabihin ko, paano natin siya nakikita sa market, alam ko may mga nagbebenta ng buhay na isda sa market or buhay na manok sa market. Ayan, meron pa rin naman. Pero, hindi naman daw yun yung required ng batas. Pwede mo siyang i-process in such a way na ipe-prepare mo siya for sale in the market. So, considered pa rin as original state kapag ang baka ay nakaparte-parte na. Kunyari, bibili ka beef brisket po, yan, o kaya for sirloin po, tenderloin, naka-chop na siya. Kaya yung manok, yan, naka-prepare na yung manok, wala na siyang balahibo, wala na yung laman loob niya, ganun mo siya ibibenta. O yung baboy, pork chop po, liempo, ganyan, or pata, yun yung prepare siya for sale to the market. Obviously, hindi mo makikita in nature yung parte-parte na yan, may baboy pero pork chop na siya. Hindi ganoon. Dapat buhay siya in nature. Pero dito, ang point ng tax code natin, yan, for the simple process of preparation for sale, in preparation for its sale. And bukod pa doon, bukod sa preparation, meron pang preservation. So, ibig sabihin, if they have undergone the simple process of preservation, they are still considered in their original state. So nag-identify yung ating tax code ng iba't ibang process of preservation. Meron siyang binanggit na salting, drying, freezing, smoking, mga ganyan po ng mga process of preservation na natutunan natin nung tayo ay elementary. Di ba? Tinuruan tayo kung paano ba mag-imbak ng pagkain. So pag bumili ka for example, ng frozen meat products, although they are malayo na siya in its original state, no? By definition, syempre, pero sa contemplation ng batas natin, considered pa rin siya as in its original state and still exempt from value-added tax. Okay? Okay, so that's it for letter A. So, sale or importation of agricultural and marine food products in their original state. Mababanggit ko lang yung ibang mga bagay na nanghihingi ng atensyon. Asukal. Ang asukal, syempre, yung pag binenta mo siya, like yung tubo, anong pangalan dito? Yung sugar cane. Yung sugar cane, kapag binenta mo siya as sugar cane, obviously, exempt yan from VAT. Kasi ganun mo siya nakita in nature, ganun siya tumutubo, no? Maaari mo na siyang i-consume, no? I recall nung bata ako, may mga nagbebenta niyan, no? Nilalako yan dati. I don't know ba't kayo wala ng ganong klaseng nagbebenta. Nilalako yan dati. May mga nagbebenta ng sugarcane before.
bibili mo, tatanggalin mo na sa paligid kasi medyo matigas yun, and then pwede mo nang sipsipin ang tubo, ang sugarcane. Mumuyain mo siya, sisipsipin mo para kang kambing, ganun ka lang ganun. Pag binenta mo yun ng ganun, over yan ng, ng exemption. Pero paano yung asukal? Obviously, hindi mo pwedeng gamitin yung sugarcane kung gusto mong patamisin ng kape mo. Di ba? Timpla ka ng kape, lagyan mo ng tubong ganun. Maghintay ka, malamig na yung kape mo, hindi pa tumatamis. No? So ano ba ang for household use? Siyempre yung asukal. Yung puting asukal, or even the brown sugar, or even the red sugar, yung mga yan ay subject sa value-added tax because they are no longer considered as in the original state. Pero meron pa ring asukal na exempt from value-added tax. No, sa regulations natin, isa lang siya. Ang tawag sa kanya ay Muscovado. Muscovado. You can see sa market yung mga Muscovado. Muscovado. I'm not really quite sure with the spelling. Kasi yung iba letter E yung ginagamit, Muscovado. Yung iba U, Muscovado. Muscovado. So yun yung exempt na asukal. Muscovado. Yung mga, ganito yan. Yung mga, isipin niyo yung mga nag-aaral ng mabuti. Tapos magte-take sila ng exam, sila? Kabado pa rin sila. Pero yung mga hindi nag-aaral, tapos nag-take ng exam, Muscovado. Yeah, mga Muscovado. Mga VAT exempt yung mga yun. Yung mga hindi nag-aaral. VAT exempt. Kasi Muscovado sila. Muscovado. Mga raw sugar. So yun. Also, for this purpose ay yung roast chicken. Yeah, roast chicken. Naging issue kasi to before, roast chicken. Kasi pag binasa niyo yung regulation, nakalagay doon is a simple process of preservation ang roasting. Along the lines of freezing, salting, drying, smoking, ando doon yung roasting. So what if magbenta ko ng roast chicken? Roasting siya, di ba? Lalagay mo sa invoke mo, roasting to, roasting. So will that be covered by the exemption? As it is, yes. So kapag nagbenta ka ng roast chicken, it will be considered as exempt from value-added tax pursuant to this provision of the tax code. But you are limited to that. Ibig sabihin, hindi mo siya pwedeng gawin as ibenta as part of a service. So kapag meron kang restaurant at nagbenta ka ng roast chicken, doon nila kakainin, meron silang plato, meron silang kutsara, tinidor, may kanin, part siya of a meal, then that roast chicken will be will be subject sa value-added tax. Yan. O kaya pag complete meal siya, hindi niya pwedeng ma-enjoy yung exemption. Sa pag roast chicken lang talaga, and it is for take-out. So for take-out lang dapat. Hindi siya for dine-in. So pag dine-in mo siya, vatable. Pag tinake out mo yung roast chicken, then exempt siya. So that is pursuant to what has been stated by our tax bureau. Okay? So if you want to try, Chokes to Go. Diba? Chokes to Go. Chokes to Go is, nagbibenta sila ng roast chicken to go. Kaya nga siya Chokes to Go. Take out lang lahat. Wala naman Chokes for here. Chokes for here. Wala naman. Chokes to go lang. Kapag wala silang dine-in, they do not cater to dine-in customers. Lahat sila for take-out. So they may enjoy the exemption provided by Section 109 letter A. But if you want to try, pagbili mo ng Chokes to Go, buksan mo. Buksan mo. Tapos kainin mo doon. I-dine-in. Maging vatable. May baong kang kanin. Pag-abot sa'yo ng Chokes to Go, buksan mong ganun. Vatable, sabihin mo. Subject na ba? Nag-dine-in ako dito. Bato ka pa ng roasticer. Yung pang-roast nila. Babato sa'yo. Papaalisin ka. So roast chicken, covered by the exemption, yes. For take-out, not for dine-in. Okay? Now, let's go to letter B. Sale of fertilizer, seedlings, and fingerlings, fish, prawn, livestock, and poultry feeds, including ingredients used in the manufacture of finished feeds. So for letter B, ito naman
yung mga kakailanganin mo, yung mga raw materials mo or supplies mo para magkaroon ka ng letter A. So for example, meron kang mga alagang baboy, doon muna tayo sa halaman kasi yung pinakauna niyang binanggit ay fertilizer. So may mga tanim kang pechay, may mga tanim kang talong, okra, yan. Kung ano-ano mga tanim mo dyan na gulay. So yung mga gulay mo, they are exempt from value-added tax. Anong basihan mo? Yung letter A. Kasi nga, they are agricultural food products in their original state. Eh yung fertilizer na ginamit mo, no, ginamit mo para tumaba yung lupa, para yumabong yung tumutubong mga gulay, para malaki yung tubo ng kalabasa, or yung talong, or yung okra, o kung ano man yung tanim mo. Diba gagamit ka ng fertilizer for those. So yung fertilizer na ginamit mo para dun sa mga halaman mo na agricultural will also enjoy the exemption. So ganun. So kung hindi automatic yung fertilizer, dapat yung fertilizer gagamitin mo for agricultural product. So kung meron kang fertilizer na binebenta or manufacture mo at binebenta mo, pero ang purpose niya is for ornamental products, no? Hindi siya mako-cover ng exemption. The exemption will only extend to fertilizer to be used for agricultural food products or agricultural na mga halaman. Like itong mga kasunod niya, seedlings, and fingerlings. So, yung buto ng halaman, depende kung anong tutubo doon sa buto ng halaman na yan. So again, dapat ang tutubo from the buto ay agricultural product. Kasi kung hindi, it will not be covered by the exemption. So kunyari meron kang buto, cotton seed siya for example, cotton. Ano bang tutubo sa cotton? Seed, syempre cotton tree. At ang cotton ay hindi naman fit for human consumption. Okay? Kasi nga, para makagawa ka ng cloth or ng damit. Okay? Ganun din yung seedlings. Pag sinabing fingerlings ay mga maliliit na isda intended for feed sa mga malalaking isda. So, or iba pang mga, I don't know, iba pa bang hayop na kumakain ng fingerlings. O kaya, if they are not intended for, as feeds for the fish, maaari na sila mismo yung lalaki. Ibebenta mo. Kunyari, fingerlings ng mga bangus. Yan. So maliliit sila. Siyempre, hindi mo siya papakain sa mga ibang hayop. Hintayin mo siyang, papalakihin mo siya. Papalakihin mo yung mga isda na yon. So yung isda, yun yung ibebenta mo. Exempt siya. So yung fingerlings, exempt din. Ito, fish, prawn, livestock, and poultry feeds. So yung mga pakain mo doon sa fish, pakain mo doon sa prawn, pakain mo sa livestock, pakain mo doon sa poultry, yung pakain sa manok, yung pakain sa baboy, yung mga feeds na yan ay exempt from value-added tax. Hindi covered dito yung pagkain ng, kunyari, pedigree, pagkain ng feeds yun for animals, pero pets yung kakain. So hindi siya covered ng exemption. So hindi dahil feeds, automatic exempt. Titignan mo kung para saan yung feeds. Feeds ito for, let's say, parrot. Hindi naman agricultural food product yung parrot. So, yung feeds mo ng parrot, hindi siya covered na exemption. Ito, feeds to for, let's say, kambing. Pagkain ito ng kambing. Pampataba ng kambing o kung ano man. Yan ay exempt from value-added tax. Kasi nga, yung kakain ng pagkain na yon ay, yung animal na kakain ng pagkain na yan ay agricultural in nature. So, ganun siya. Okay? And then, finally, dito sa letter B, nakalagay, including ingredients used in the manufacture of finished feeds. So, di ba merong feeds? So, minamanufacture ka, yung ibang feeds, natural siya. Pero may mga feeds kasi na minamanufacture. Nakita nyo naman siguro yung itsura ng feeds ng manok or feeds ng baboy. Yung iba, manufactured yan. They infuse it with, let's say, vitamins, minerals, para mas malusog yung, para hindi sakitin yung baboy, para hindi siya, hindi siya nagkakaroon ng bulate o whatever, hindi siya nagkakasakit. So, kapag ganyan, exempt siya. For example, ang business mo ay BMEG ka. Nagmamanufacture ka ng feeds for animals like baboy. So, bibili ka ngayon ng materials mo. Bibili ka ng ingredients para makapag-manufacture ka ng feeds para sa baboy. So, 3 level na to. So, yung baboy, nakakain, yung feeds mismo, at yung ingredients para dun sa feeds. So,
ano siya, domino effect siya. So kunyari ingredients para sa feeds, pero ang kakain naman ay parrot, vatable yun. Dapat yung ultimate na mapupuntahan ng ingredients na ito, di ba, ingredients na gagamitin mo sa feeds na kakainin ng hayop. Kung yung hayop ay agricultural, kunyari baka, so yung ingredients mo dun sa feeds, exempt. Kung feeds mismo doon sa baka, exempt din. Kasi yung baka exempt. Covered siya dito. Pero kung yung ingredients mo ay para sa feeds ng, let's say, aso or ng pusa or any other animal na not intended for human consumption, like pangkarerang kabayo, yan, vatable yun. Pag nagbenta ka ng pangkarerang kabayo, vatable kasi it's not fit for human consumption. Pag nagbenta ka ng feeds para kainin ng isang pangkarerang kabayo, vatable yun. It's not agricultural. Pag nagbenta ka ng ingredients na gagamitin para sa pagkain ng kabayo, na gagamitin sa pangkarera, vatable din yun. So, sana nagigets natin yung tinutukoy ng letter B. And tandaan din natin that the ingredients here pertains only to the feeds, not to the fertilizer. So, gawin natin fertilizer. Para makagawa ka ng fertilizer, kailangan mo ng ingredients. Ingredients for the fertilizer. Ang sabi natin nung pinag-uusapan yung fertilizer kanina, para malaman kung siya ba ay exempt or vatable, titignan mo kung para saan siya. Dapat agricultural yung paggagamitan mo. So, if fertilizer for agricultural halaman, exempt. Fertilizer for non-agricultural na halaman, vatable. Pero yung ingredients for the fertilizer, whether for agricultural or not, will be not exempt from that. Hindi covered ng exemption yun. Yung ingredients para sa feeds, maaaring maging exempt. But the ingredients for the fertilizer will not be covered by the exemption. So again, ingredients for the fertilizer, whether for agricultural or non-agricultural na halaman, ay subject sa value-added tax because it is not covered by the exemption provided by Section 109 of the tax code. Okay? And then finally, letter F. For letter F, ito naman yung serbisyo. Although limited na services lang naman ito. Sabi ng letter F, Section 109, letter F, services by agricultural contract growers and milling for others, palay into rice, corn into corn grits, and sugarcane into raw sugar. So ito naman, kasi di ba sabi nga natin, pag tumubo ang isang halaman, agricultural siya. Pero hindi siya agad hindi siya agad fit for human consumption. Yung nakikita ninyo na bigas, pag binibili niyo yung bigas, hindi siya ganun tumutubo. Palay siya. Hindi siya yung puti agad na, okay na, isaing na natin to. Hindi. May pagdadaanan pa yan. Yung pagdadaanan niya, yung proseso na yan, to convert yung palay, kung paano siya tumutubo in nature, into rice, kung paano siya nabibenta sa market at nakakarating sa inyong sa ating mga consumers. Ang tawag sa proseso na yun ay milling. Ito, milling. Nadadaan sa ilalim ng isda. Milling. So yung pagproseso ng milling na yan ay exempt from value added. Siyempre, they will render services eh. Kunyari ako, hindi ako nagtatanim ng palay, no? Pero I have the capacity, I have the machinery to convert palay into rice. Ang tawag sa akin ay miller. Kasi yung mga iba, excuse, sa yung mga iba, they can engage my services. So, sabihin nila, oh, Mr. Lim, no, meron ka palang, kayang palang mag-convert ng palay into rice. So, ito yung ani ko for the year, yan, or for the harvest season, for the season, ito siya. So, pa-convert naman into rice. Ganyan. So, ganun. I will charge for a fee for that, and then I will be VAT exempt kasi covered ako ng letter F. I am converting palay into rice. So, ganun din, if I will convert corn into corn grits, then exempt ako. If I will convert sugarcane into raw sugar, exempt ako. So, letter F, services by agricultural contract growers and milling for others, palay into rice, corn into corn grits, and sugarcane into raw sugar. So, tatlo siya, no? Rice, corn, at saka sugar. Rice, corn, sugar. Para kang magluluto ng ginataang mais, no? Rice, corn, at saka sugar na kailangan mo para makapagluto mo. Okay, so that's it for
Section 109A, BNF, agricultural and marine food products in their original state, fertilizer, seedlings, fingerlings, fish, prawn, livestock, and poultry feeds, and ingredients for the feeds. And then agricultural contract growers, milling for others of palay into rice, corn into corn leaves, and sugarcane into raw sugar. Okay?